Ang kwento ng Ajinomoto, mula simula hanggang tagumpay. Sa episode na ito, ating pag-uusapan ang kwento ng isang kilalang brand ng seasoning na naging bahagi na ng maraming kusina sa buong mundo, ang Ajinomoto. Alamin natin kung paano nagsimula ang Ajinomoto at paano ito naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Ang kwento ng Ajinomoto ay nagsimula sa buhay ni Dr. Kikune Ikeda, isang Japanese chemist. Ipinanganak siya noong 1864 sa Kyoto, Japan. Bilang isang bata, ipinakita na niya ang kanyang likas na pagkamausisa at interes sa agham. Nag-aral siya sa Imperial University of Tokyo, kung saan siya ay nakapagtapos ng doctorate sa chemistry. Noong 1908, nadiskubre ni Dr. Ikeda ang isang bagong lasa na tinawag niyang umami, na nangangahulugang pleasant savory taste sa Japanese. Natuklasan niya ang umami sa kombu seaweed habang nag-aaral siya ng iba't ibang lasa. Napansin niya na ang lasa ng kombu broth ay kakaiba at masarap, kaya't pinag-aralan niya ito ng mas malalim. Sa tulong ni Saburo-Osuke Suzuki II, isang negosyanteng Japanese, itinatag nila ang Ajinomoto Company noong 1909. Ang salitang Ajinomoto ay nangangahulugang essence of taste sa Japanese, na akmang-akma sa kanilang produkto. Ang kanilang unang produkto ay ang Ajinomoto seasoning, na binubuo ng purong MSG. Nagsimula sila sa maliit na produksyon, ngunit agad itong tinangkilik ng mga mamimili dahil sa kakaibang lasa na naidudulot nito sa pagkain. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nag-innovate ang Ajinomoto Company. Nagdagdag sila ng iba't ibang produkto tulad ng ready-to-use seasonings, instant noodles, at iba pang food products. Ang kanilang dedikasyon sa kalidad at innovation ang nagdala sa kanila sa rurok ng tagumpay. Hindi lamang ito naging popular sa mga tahanan, kundi pati na rin sa mga restaurant at industriya ng pagkain. Ngayon, ang Ajinomoto ay isa sa mga pinakatanyag na food companies sa buong mundo. Mayroon silang mga planta at opisina sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Pilipinas. Ang kanilang mga produkto ay patuloy na nagbibigay ng sarap at saya sa bawat tahanan at kusina. Sa Pilipinas, naging kilala ang Ajinomoto bilang bahagi ng pang-araw-araw na pagluluto ng maraming pamilyang Pilipino. Ang tagumpay ng Ajinomoto ay hindi lamang sa kanilang produkto kundi pati na rin sa kanilang pangako sa sustainability at social responsibility. Sila ay aktibong tumutulong sa mga komunidad at nagpo-promote ng healthy living at balanced diet. Naglaan din sila ng mga programa upang mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga tao sa buong mundo. At diyan nagtatapos ang kwento ng Ajinomoto. Mula sa isang simpleng laboratorio sa Japan, naging isang global brand ito na kinikilala sa buong mundo. Sana ay na-inspire kayo sa kanilang kwento at dedikasyon. Maraming salamat sa panunood, at hanggang sa muli, dito lamang sa Pinoy Wisdom.